Anak ni Crollo lumabas na. Ang tagapagmana ng kadiliman sa Hunter x Hunter. Tagapagmana ng kadiliman. Isang revelasyon ang yayanig sa buong mundo ng Hunter x Hunter. Ang pinuno ng Phantom Troop na si Crollo Lucifer, ay may iniwang lihim na anak, isang nilalang na itinago sa lahat, hanggang ngayon. Bakit siya lumabas? Ano ang layunin niya? At ang mas mabigat, makakaya ba siyang pigilan ni Kurapika, Killua, at Gon, kung ang kanyang kapangyarihan ay lumampas na sa kahit sinong troop member? Ito ang pinakadelikadong kwento ng paghihiganti at pamana ng kasamaan. Mga kaibigan, ang bawat imperyo ay may hari. At bawat hari, kahit gaano pa katalino, ay may iniwang tagapagmana. At ngayon, ang anak ni Crollo Lucifer ay lumabas na. Tara, samahan niyo ako pagkatapos nitong intro. My shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Sa gitna ng pagguho ng Phantom Troop, sa pagkasira ng Old York New at pagkakalagas ng ilan sa pinakamabangis na miyembro, may isang pangalan na hindi kailanman binanggit ni Crollo, siya ay si Calder Lucifer, isang batang isinilang hindi sa pagmamahalan, kundi sa ritual ng kadiliman. Ayon sa mga lihim na dokumento ng Meteor City, si Calder ay isinilang sa gabi ng itim na eclipse, isang gabi na sinasabing kung sino mang isisilang ay magkakaroon ng kapangyarihang lampas sa Nen, isang dalisay na, Aura Destruction. Lumaki si Calder sa ilalim ng pangangalaga ng isang grupo ng Exorcist Hunters, para ilayo siya sa landas ni Crollo. Pero isang araw, nahanap niya ang lumang kopya ng Skill Hunter, libro ng kanyang ama na ginagamit upang nakawin ang kakayahan ng iba. At doon niya nalaman, hindi ko lang ama si Crollo, ako rin ang magiging wakas ng lahat ng iniwan niyang kasalanan. Calder, sa edad na 17, ay naglakbay patungong Bagong York New, dala ang kanyang sariling misyon. Wakasan ang pamana ng Phantom Troop, o sakupin ito. Sa unang gabi ng kanyang paglalakbay, napatay ni Calder ang isang dating troop member na nagtatago pa sa labas ng East Gorto. Walang armas, walang awa, ang kanyang kakayahan. Grimoire of Collapse, isang kakayahang kayang i-reverse ang Nen system ng isang kalaban, na parang sinusunog ang kaluluwa nito mula sa loob. Ang iniwang katawan, hindi nakikilala, walang dugo, walang mukha, puro abo. Habang sinusundan ni Kurapika ang mga natitirang troop member, naramdaman niya ang presensya ni Calder. Pagdating niya sa isang abandonadong simbahan, nandoon ang binata, nakaupo, hawak ang isang rosaryo na may mata ng Curte clan. Kanino yan? Hindi ko ninakaw. Kinuha ko sa taong pumatay sa tiyuhin mo. Hindi sila agad naglaban. Sa halip, isang mabigat na tanong ang binitawan ni Calder. Ikaw ba, Kurapika, ay tunay na nilalang ng katarungan? O isa ka na lang ring multo ng paghihiganti tulad ko? Natunto ni Calder ang natitirang tatlong miyembro ng troop, Maki, Finks, at Sholnark, na dito ay pinalabas nating nabuhay muli sa pamamagitan ng isang secret troop resurrection ritual. Sa isang iglap, dalawa ang nabura. Maki, hindi umabot sa unang minuto. Finks, nabali ang braso't leeg sa iisang sipa. Si Sholnark lang ang natira, at sa kanyang huling hininga, sinabi niya. Ikaw ang multo ni Crollo. Pero ang multo, walang kaluluwa. Habang lumalalim ang paghahanap ni Calder sa katotohanan, natagpuan niya ang isang liham mula kay Crollo, itinago sa isang lumang drawer sa Meteor City. Calder, hindi ikaw ang mundo. Ikaw ang salamin ng mundo. Pag pinili mong sirain ito, ikaw ang babalikwas sa sarili mong anino. Sa dulo ng kwento, lumapit si Calder sa isang council ng hunters. Nagpakilala, walang takot. Ako si Calder Lucifer, anak ng pinakakinatatakutang leader sa buong kasaysayan. At ako ang magsisimula ng bagong kilusan. Hindi para maghiganti, kundi para linisin ang mga salitang iniwan ng aking ama. Ang tanong ngayon, panig ba siya sa liwanag o sa dilim? Hindi lahat ng isinilang sa kadiliman, ay pinili itong yakapin.